Good day, everyone, and welcome to the whole story where we dig deeper into the untold stories of women's empowerment, resilience, and transformation. I'm your host, Amari, and I'm thrilled to have you with us today. At kayo ang isa sa mga tutulong sa amin na hukayin kung gaano kalalim ang mga stories at ang mga experiences. So in this program, we will uncover the real issues that shape women's lives, including the gender equality, women's rights, empowerment, as well as education. So sama-sama tayong mag-explore ng mga challenges ng mga kababaihan, ng kanilang mga issues, solutions, actions, as well as their victories. And syempre to promote empowerment at every level. So why is this the focus? Because ayun nga, 'di ba? Mas marami kasi ngayon ang mga kababaihan na nakaka-encounter ng systemic barriers that prevent them from reaching their full potential. But through this program, the whole story, we aim to break those barriers and shed light on real solutions and empower change. And today, we've got something truly special. Joining us is Miss Lian Rendolo. She is an advocate for women's health and gender equality, an entrepreneur empowering women in business, and a registered psychometrician and psychoneuroimmunologist. She will be sharing her expertise on our topic for today. So, palakpakan naman natin siya. So, wherever you're tuning in from, nasan man kayong panig ng mundo, get ready to dig deeper into the stories that matter. It's time to make a difference and empower one another. Okay, so yung topic na itatakal natin for today is, alam kong familiar din kayo and matunog siya ngayon sa ating bansa dito sa Pilipinas. And it is, or yung infidelity na tinatawag. So, bago ang lahat, mag-hi ka muna sa ating audience. Miss Lian. Ayan. Hi everyone! So excited to see you. Sana matakal natin ang ipinaparating ng women empowerment at ano agawa ng kababaihan sa lipunan na ginagawa natin. Ayun, yun na nga yung pag-uusapan natin ngayon. And siguro, to start our discussion. Yes. So, ngayon kasi may mga issues na lumalaganap and matunog talaga siya here in our country. And parang most of the Filipinos familiar sila kasi sa mga palabas, TV shows, literature, ang mga babae at ang mga lalaki daw na nag-cheat or yung nagtataksil ay napoportray sila ng magkaiba. Yan. So, bakit kaya sa tingin mo parang nananatili yung mga ganong narratives? And paano kaya nito hinuhubog yung pananaw ng mga tao sa lipunan? Malaki talaga yung pagkakaiba ng judgment between men and women. Kung papaano at yung bigat ng scrutiny na natatanggap nila. Una pa lang meron kasing gender stereotypes na agad. Laki yung nag-cheat, kadalasan ang perceive sa tao, as perceive ng tao, naghahanap ng physical satisfaction, yung phrase na men will be men. So kumbaga, more tolerated sila at kumbaga sinasabi din na prone sila to cheat yung mga lalaki dahil sa sinasabing natural instincts na meron sila. And imbis na emotional betrayal kasi walang emotional connections eh. So hindi ganun ka big deal sa paningin ng tao pag lalaki yung nag-cheat dahil sa idea na prone nga sila. Whereas sa babae, ang perceive sa babae, betrayal. Dahil expected silang maging tagapangalaga, maging loyal. Dahil yung ideya na more inclined talaga, parang given sa mga lalaki, more inclined talaga sa sexual behavior ng mga lalaki. Never the women. Or else, slut-shaming ang ibabato sa mga babae na dapat kasi malinis ka, birhen, i-maintain yung honor mo dapat. Unforgivable ang tingin pag sa side ng babae naging unfaithful. Kasi kapag nag-cheat sila, associated agad sa word na whore, pokpok. Mas harsh yung scrutiny sa babae unlike sa men. Dahil sa stigma, tumingin ka lang sa paligid mo, balita sa lipunan nyo, mga chismis, mga kwento, mayroon maririnig ka bang pokpok yung lalaki? Wala. Mas ina-adore pa nga natin yung idea ng mas ina-adore pa nga natin yung idea ng Adonis eh, 'di ba? Kahit sa social media, yung mga current chismis, 'di ba? Sino ba yung unang nakukutsa? Yung babae, yung side agad ng babae, kahit magpaliwanag yung babae, hindi naman agad papaniwalaan eh.
women were exposed with their worst, it was very scandalous. So, yun, ang pagkakaiba talaga sa Oo. between men and Actually, women I when it couldn't comes to agree more. infidelity. Meron ka bang mga ma-share na examples o kaya experience sa mga naging client mo or yung kung saan makikita talaga yung pagkakaiba ng pamantayan ng pamayanan natin or ng mga tao tungkol dyan? Very good example na naalam ng lahat. Hindi naman na lahat ng lahat, pero yung nakakaalam. Yung Bridgerton, Mm-mm. 'di ba? Pagdating sa mga lalaki, pag sila yung merong sexual behavior na ginagawa outside marriage, okay, yung paningin natin ay masculine, macho, adventurous. May word pang ganun. Pero pag babae, nabanggit ko nga kanina na dapat ang ino-honor yung purity ng babae, pero in the Bridgerton, kapag yung babae ang nakuna na pag naging impure na siya, kailangan na siyang magpakasal kasi maaari na hindi na siya tanggapin ng ibang lalaki dahil wala na yung kanyang virginity, 'di ba? Whereas sa mga lalaki na they are very liberated, nakaila na silang babae, but why the standard is not like that as well, 'di ba? So magkaiba, ayan, pagdating sa babae at lalaki talaga. So, regarding that naman, paano ba naaapektuhan ng double societal standards yung pagtataksil sa kakayahan ng mga babae na ipaglaban yung karapatan nila tsaka yung mga sarili nila, kasama na yung kalayaan nila, ganun. So, ano ba yung mga, Okay. ano yung mga pwede nilang gawin? Mm-mm. Panglabanan yung mga bias Dahil nila. nare-reinforce nga yung gendered expectation sa mga babae, ayan, yung shame, committed sexual or emotional transgressions, nakakabuo ito ng konsepto na kung saan judged harshly yung mga babae. Kaya nalilimitahan yung abilidad nila na ipaglaban yung karapatan nila dahil sa hiya. Dahil sa mababansagan sila ng ganitong word, ng ganyang description bilang isang tao, bilang isang babae, na yung kanilang worth o halaga ay nakatali sa kanilang relasyon o naging sexual behavior, lalo na sa traditional norms na mayroon ng lipunan. Ayan, lalo na sa Pilipinas, talaga tayo ay conservative, kumbaga, ang term na ginagamit. So the consequences are too much for women. But and on the other side, why men do not have like that? Ayan. Better, syempre, strengthening women organizations in the community, support, create programs para maibaling yung mula sa bias, gender stereotypes and judgment sa mga babae. Yung open discussions tungkol sa relationships, mutual respect, ipaglaban yung idea na parehong kasarian ay mayroong same standard accountability. Malaki yung impluwensya ng media. Yun, pati na rin sa education, mas mabuti masuportahan din ito na ang infidelity ay individual issue, never a gendered one. Yun. Okay, so marami talagang mga hakbang na maaaring gawin ang community para labanan yung mga ganitong standard or mga biases. Siyempre, para pa rin i-establish or i-promote yung pagkakapantay-pantay ng kasarian. But I think malayo pa ang Pilipinas sa ganong klase ng development or ng progress. So, paano ba makakatulong or yung mga yung role ng family, ng organization, ng school para maharap nila yung judgment dahil sa societal double standards? So, paano ba susuportahan ng mga kababaihan? Paano magkakaroon ng supportive environment? So, have us here with equality, respect, and opportunity. With equality, respect, and opportunity. Sa family, encourage yung independence, education, yung career aspirations, mula pagkabata pa lang, while challenging the gender roles dahil ang values ay ina-uphold ng parehong babae at lalaki dapat. Never, dapat ganito ang babae, dapat ganito ang lalaki. Parehas. Kasi values yan as humans. Diba? I-integrate ng schools ang yung gender equality sa curriculum, bigyan ng parehong opportunity, activities. Ayan, hindi ito ang pambabae, hindi ito ang panglalaki lamang. And also women empowerment from organizations, from institutions, tulad ng mga career advancement, work-life balance, and meron din kasing mga issues about maternity leave, paternity leave, ayan, ng bilang ng leave, equal pay, habang sinusuportahan din yung decision-making leadership roles ng mga babae. Kasi kapag babae yung nagsalita, kadalasan sa mga organizations, kapag babae nagsalita, na-disregard yung idea nila. Ayan. So, yun.
better that we have equal respect and opportunity to uphold. At sa women empowerment from organizations, from institute, work-life balance, kasi nagkakaroon ng issue about maternity and paternity leave, kung gaano kadami, etc. Habang sinusuportahan din nila yung decision-making and leadership roles ng mga babae. Kasi may mga issues din na kinakarap sa mga organizations, sa mga work, sa mga companies na kapag babae ang nagsalita, nade-disregard yung idea nila. Ayan, for the betterment. Yun naman yung intention for the betterment of the company, for the betterment of the organization. Ayun. So, based dun sa mga sinabi mo, naisip ko lang na talagang many double standards stem from historical norms o kaya sa environment, marami siyang pinanggagalingan. So, paano ba natin i-educate ang ating mga communities about these roots to encourage a shift or an action toward fairness and equality para sa mga kababaihan at sa iba pang gender? Oo. Sa totoo lang yung shift nito sa empowering women sa komunidad na meron tayo, malaki yung dapat ipagbago. Malaki yung dapat na maging sa women dapat ibigay. Ayan, through discussions, through workshops, through media campaigns, yung support na ipinapakita kung papaano yung gender inequality ay nakaangbaid nakaraan. Dati, sa history, paglilimita sa mga babae na mag-aral, na bumoto, yung mga roles na pambahay ka lang, ayan. At iba pang opportunity na ipinagkait sa mga babae in the history. So, tulad, di ba, nabanggit ko kanina sa Bridgerton, sabi doon, women are raised to be perfect, to be poised, to secure advantages, marriages, pero hina-highlight doon din na women break free from these constraints, pursuing independence, love, and self-empowerment. So, syempre, better na maisama din natin yung gender history sa curriculums sa schools, mga personal stories na maaaring magsiwalat ng issue at ma-promote yung pagmamalasakit, the empathy. Mas mapagtitibay talaga ng komunidad ang pagbubuo ng equal and inclusive society kung ganoon ang gagawin natin. Ayan. So, maraming salamat para dun sa iyong mga advices and syempre yung shifts and actions na kailangan talagang gawin ng isang community to support ang additional question lang. So, ano yung pwede mong maipayo sa mga babae na or kahit sa ibang gender na napagtaksilan or nagtaksil? So, ano sa tingin mo yung pwede nilang gawin or isipin bago, or ano yung pwede nilang gawin pagkatapos mangyari yun? Or ano yung pwede nilang isipin bago nila gawin yun? My personal advice, tatlo to For those who get cheated on, syempre, still acknowledge your worth. Still acknowledge your worth because your worth is not defined by someone else's actions. It's also essential to recognize your strength. Also remind yourself that never settle for less. It is your journey towards self-love and self-growth. And for those who have cheated, take responsibility for your actions and strive to do better. Setting your boundaries and promoting mutual respect. Women empowerment will always be supporting each other. Also, even if it's empowerment, syempre nandun pa din yung learning quality for the trust and for the love. Ayun, thank you. Okay, so with that said, Miss Lian, thank you for your time, syempre, para mag-join sa ating program. And it is truly empowering kapag yung change ay nagkaroon din naman ng action. And also, ako medyo nakikisimpatize din naman ako sa mga napagtaksilan. And ayun, marami pang story in this program. Only if, and that will have experience. And pwede nyo rin i-share, and next time, pwede namin siyang i-feature. Or with that said, I am ending this Told Stories of Women's Empowerment, Resilience, and Transformation.